Naalala niyo po kaninang umaga ibinlog natin mga bossing chief amo sir, yung pagpapalit sabi ng sabi ng PCO, palitan si Eden kasi hindi marunong sumunod sa protocol. Sabi naman ni Marcoleta, wala na kami mas magaling diyan. Magaling niya si Eden. Anak ng tipaklong mga bossing. Yun pala po ang pamantayan nila ng galing. Yung paulit-ulit ho, mga kababayan, magtanong. Oh. Ngayon, ang binabanatan ho nila, si Atty. Claire Castro, mga bossing, yun pala ang magaling sa kanila, hindi marunong sumunod sa pamantayan, hindi marunong sumunod sa protocol. Sa lugar po namin, bobo po ang tawag dyan. O di ba? Pagka paulit-ulit na sinasabi, pabalik-balik ka na sa Malacanang at ito sinasabi, may alituntunin, may dapat sundin, tapos hindi mo pa di sinusunod, bobo po ang tawag sa lugar namin ng ganyang tao. Tapos sa inyo po dyan sa Net25 o para kay Marcoleta, matalinong tao, magaling na tao. Ano ba naman yan? Diba, sabi ni Milagros Rombawa, todo tanggol di si Tunying kay Eden. Oh, naku po, herpolik. Si Tunying din. Hindi ba dahil magkakapatid kayo? Tunying naman, napakasimple naman nun. May protocol. May alituntunin na dapat sundin. May guidelines na dapat sundin. Ano pa? Kasi may deadline si Ellen sa Net25. Kailangan masagot agad yun. Sige, i-violate natin yung protocol. Ganun ba? Ayoko pong magsalita ng ganito. Hindi ba? Porket ba Iglesia ni Cristo? I-violate na lang. Alam ko po, walang kinalaman. Yung mga miyembro. Pero ho, mga boss chief amo sir, nadadamay po. Yung mga miyembro dito. Alam ko po, mga kababayan, yung mga miyembro, hindi po mahilig sa politika at hindi po mahilig makisali sa politika. Pero kung ganito po, yung mga kumakatawan, yung mga kagaya ni Marcoleta, yung mga nagpapaliwanag, galing sa inyong side, mapupulaan din po kayo. Di po ba? Ngayon, ang binabanatan po nila si Atty. Claire Castro. Hindi ako sekretary. Tama naman. Hindi siya yung nagpatanggal. Actually, hindi tanggal na wala nang papalit. Pinapapalitan lang nga po dahil hindi marunong sumunod sa protocol. Eto po. Mga reporters, mga tagapamahayag, ito po ang kailangan natin sundin. Bago na po ang administrasyon ngayon, ito po ang kailangan sundin at ito po ang inilabas na guidelines para sundin nyo po para hindi naman tayo magmukhang tanga at mukhang magulo dito. Unang isa-isa po ang tanong, walang lalapit sa Pangulo. Ganito, yan po susundin po natin yan para mapayapa po ang ating mga question and answer. Tapos may isang tanga. Sorry naman. Yun po yung pinakalapat yata na word. Para doon sa ang tagal-tagal na nandiyan, hindi pa rin marunong sumunod. Di ba? Sa amin nga sabi ko sa inyo, pagka ganun, lalo na sa Tondo, shout out sa mga batang Tondo, sa mga taga-Tondo mga bossing, kapag ka nagkatanungan, ako, may itinanong ako, ipinaliwanag ng maayos sa akin, okay na yun. Nuggets ko na yan. Yun ang matalino, madaling umintindi. Pero yata, yung kanilang magaling na reporter, mga kababayan, tila yata hirap makaintindi. Ano po ang ibig sabihin mga boss chief amo sir? Pag paulit-ulit ka ng tanong, hindi mo maintindihan. Di ba? Mahina ang iyong pag-intindi. Biruin mo, tinanong mo na. Sinagot na sa iyo.
Tinanong mo ulit. Sinagot na naman sa'yo. Tumatlo ka pa. Oh, parehas na tanong. Sinagot na naman sa'yo. Nakulitan na sa'yo. Paulit-ulit. Ano po ang tawag doon? Mahina po ang pag-intindi. Pag mahina po ang pag-intindi, mahina po ang ulo. Ano, mga bossing? Sabi ni Leng Guade, Wetfo, INC, feeling entitled sa lahat ng bagay, sumasamba sa tao na kulto. Hindi naman po siguro lahat, mga kababayan. Diba? Sama-sama na sila doon sa Dahig, sabi ni Alonly TV. Hindi ako secretary. No? Don't blame me for the Net25 reporter removal from the palace. Claire Castro. Sisihin nyo yang si Eden. Diba? Kung marunong umintindi, kung marunong sumunod sa guidelines, sa protocol, doon sa alituntunin, wala naman pong ganyan mangyayari. Di ba? Biruin mo yung iba, sumusunod. Tapos siya, hindi. Sa Net25 ako Violate namin yung protocol na yan. Kasi meron daw deadline. I-violate namin yung protocol na yan. Sabi lang naman sa inyo, palitan, no? Palitan nung marunong umintindi o marunong sumunod sa alituntunin. Hindi naman sinabing wala na kayo, hindi na kayo pwedeng magpapasok. Umaarte kayo ng ganyan, baka nakakalimutan nyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, Pia Ranada at Rappler. Di ba? Grabe din sila doon. Kaya lang, yung Pia Ranada dati, mga bossing, may ulo. Marunong magtanong ng maayos. Di ba? May laman yung mga tanong sa dating Pangulo. Kaya, ang nangyari, naiipit ang dating Pangulo, ayun. Huwag papasukin si Pia Ranada. Ito po, iba. Hindi marunong sumunod. Di ba? Nakakagawa po ng kaguluhan. Mga bossing. Sabi ni Romy Escalera Brothers, wala namang ibang tanong si Eden kundi 20 pesos na bigas. Tsaka yung hair follicle. Yun po yung pagkakaiba nung dati, nung kay Pangulong Duterte, hirap wala Malalim magtanong yung Pia Ranada Versus dito mga kababayan, na wala pong humpay na 20 pesos na bigas at hair follicle, mga bossing. At siga-siga pa. Di po ba? Siga-siga pa ho, mga kababayan. Bakit kaya siga-siga? Yun ang tanong. Hindi kaya malakas ang loob? Kasi may kapit? Hindi ho kaya ganon? Sabi ni Annie Magat, basta po, Boss Mark, happy ako, wala yang si Eden Santos na nakakasira ng araw sa nanonood ng PCO. I love Yusek, Claire Castro. Totoo. Sabi lang naman sa inyo, Net25, palitan ninyo nung mas may ulo. Kaso ang sabi ni Marcoleta, yan na daw yung pinakamay ulo ninyo. Yan na daw po ang pinakamagaling ninyo. Ibig sabihin ni Marcoleta, lahat ng nandyan sa Net25, Boplax, masakit naman yan, Marcoleta, doon sa ibang kasamahan ninyo dyan. Di po ba? Pagsunod lang doon sa protocol, hindi pa magawa. Pasensya na. Anong maitatawag namin doon? Dahil doon sa lugar namin, sa Tondo, lalo na, bobo ang tawag doon. Okay? Pasensya na ha, Marcoleta. Bakit nga po ba kasi ang lalakas ng loob nila? Bakit kaya?